baby lamb. Ayan, kauuwi lang namin mag-asawa. As usual, ang sabi namin, hindi kami mag-shopping, magpo-food shopping. Pero, yung asawa ko, habit. Naging habit niya na. So, eto, napashopping na naman. Sabi ko sa asawa ko, hindi natin kailangan ng food shopping. I told you, we don't need to food shopping. I'm telling them, because it's a habit. You. No, it's you. You. And I told you not to buy this because we're getting lardy. Worse than lardy. Look what you bought. You bought it's a You're lying. absolute banging. Honey, I told you. It's got hot dogs in it. I won't be eating Honey. that. Right, bye. You seeing me like this or no? No. You bought that, I never. Mo, nagsisinungaling siya. Siya ang may gusto niya, hindi ako, no? Ayun nga, ako, Diyos ko. Sabi ko, huwag na, kasi nga, hindi natin kailangan. May mga pagkain pa tayo na dapat ubusin, pero makulit tayo. So, you have no, you have no space to walk on. Yeah, hindi siya maka-bend. Kasi bagong opera. Bawal mag-bend. Do not be laughing, thank you. Thank you. Okay, done. Are you sure? Wait. So you're not gonna bend too much? Excuse me. Okay. Okay. Hindi siya maka-bend. Ako yung nagtatay ng shoes niya. Pinipilit niya pa rin mag-bend. Ang sabi ko, bawal. Sabi ng doctor, the doctor said, you have to be very careful. Kasi kao-opera niya lang nakaraang December, I think. Oo, nasa vlog ko yun eh. Nung nag-shopping ako mag-isa, kasi nga hindi siya makasama. Bawal siya magbuhat. At least 6 months na operahan siya. So, ako yung gumagawa nung pagtatay ng shoes niya. Tapos ako yung nagpapalit ng benda niya. So, ganun ang trabaho ko. Dapat lang naman magtalagaan kayo sa isa't isa, di ba? Kasi nga, partner kayo eh. So, eto na nga. Itong kasama ko, tiga mo, sinisisi niya ako dito, bakit daw ako bumili. Eh, siya kaya may gusto niyan. Tapos ito talaga siya, mahilig siya sa chocolate. 85, saan lang kami bumili sa Lidl? 85% choco, cocoa, at saka 74. Mahilig siya sa crackers. Tingnan mo naman, pwede ka naman bumili ng dalawa lang, di ba? Tapos pag naubos na, tsaka ka uli bumili. Andyan lang naman yung crackers sa sa tindahan. Hindi naman yung tatakbo. Pero talagang siya, habit. Parang naging habit niya na. Tapos ito, ang sabi ko, pwede ka namang bumili ng dalawa lang din. Pag naubos na, at saka ulit. Wala. Ganun pa din. Bumili ng 6. Ayan. 6 na cheese. Ito lang naman yung akin. Ito lang yung nabili ko. Puro sa kusina. Alam mo naman, pag misis, kailangan, pag meron tayo sa basurahan, ito, sa basurahan namin. Ito, sa basurahan pa rin. Ito, basurahan pa rin. Kasi minsan nagdodouble ako, lalo na dito sa kitchen waste, dinodouble ko yung bags. Para kung mag-leak, hindi siya, alam mo na, maamoy. Tapos ito, para pa rin sa wipes. Kasi ito maganda ito eh. Antibacteria. Para sa wipes dito. At saka siya, hindi siya, parang hindi ma-oil yung mga kitchen. Ayoko nung may sticky, ayoko. Tapos ito, banana, para sa parot namin. Siyempre, para sa akin, para sa asawa ko. Hati-hati kami. Tapos ito, nakabili ako ng papaya. Kaya, alam mo, natawa ako. Kasi, sa bumibili, sa Sainsbury ako bumibili ng papaya. Kasi doon, 190 lang. Pero maliit lang siya, napakaliit niya lang. Enough lang siya sa isang tama lang siya sa isang kainan. Nakakita ko sa Lidl, ito, ang laki. Natuwa ako, sabi ko, bilhin ko nga ito. Nakitla na lang ako, ang mahal pala. $5.99, magkano na yan sa peso? Ang mahal. Sabi ko, pero okay lang, kasi minsan lang naman ako makakita ng papaya dito.
Kaya binili ko na kahit medyo may nagitna lang ako, hindi ko lang ini-expect. Sabi ko siguro mga 3 pound lang yan. 5.99 pa. So, ayun. Naano na naman ako, narwong na naman ako. Kamili na naman ako. Tapos yan. Tapos ito yung pinag-aawayan namin ng asawa ko. Itong Greg's Vegan Sausage. Sabi ko, kailan ka pa naging vegan? Tapos tawa siya ng tawa niya. Gusto ko lang itry. Kasi bili ka ng isa. Tapos, hindi siya makontento talaga ng isa. Hindi siya makontento ng isa. Yan yung aming laging pinag-aawayan. Siguro yun sa may mga asawa din dyan, na may habit yung asawa nyo na ayaw ng isa, gusto agad marami. Akala mo bukas may gera na. Ayan, bumili siya ng 4 agad, 3. 3 for 10. Ang sabi ko, isa lang titikman natin kung masarap. Sabi niya ganyan, Greg's daw. So, masarap ito. Okay, masarap. 3, 3 for 10. So, sabi niya sa akin, kumuha ako ng isang box, akin isang kanya, 2. Sabi ko ganyan, hindi ko na kailangan niya kasi marami pang food yung freezer ko. Kasi nga kami mag-asawa, magkaiba kami ng pagkain. May freezer sa sarili niya, may freezer akong sarili ko. Para wala kaming gulo. Kumain ka ng gusto mo, kakain ako ng gusto ko. Kasi hindi naman ako lumaki dito sa country mo. So, fair, di ba? Tapos ito din, Bakes Vegetable. Ito din. Sabi ko, isa lang. Hindi pa rin siya na ginawa niya pa rin 2. Ay, 3. So, ano to? For 10 din to. So, di ba? Hindi ko na alam. Tapos ito, meron pa kami nito, nagustuhan niya. Bumili pa rin. Sabi ko ganyan, meron pa sa freezer. So, you don't need to buy. Pero bumili pa rin siya. Gasto. Ito yung sinasabi namin na huwag tayong bibili. Kettle. Ito. Okay. Is there water in there? Yeah, I'm gonna put this in the bag and the freezer. Okay? You mean I do? Thank you. Be careful. Ganyan kami. Sabi ko, kahapon, Monday, nag-grocery din kami sa Tesco. Ngayon, sabi ko sa kanya, i-freezer mo ulit. Alam niya yung ganito araw-araw, ay kada linggo na lang, ang pinagtatay na namin ay shopping. Kasi hindi talaga siya, tulad natin ng mga Pilipino, kung ano lang yung kailangan, yun lang ang bibili. Siya hindi. Bahala ka. Why did you buy these? Now you're accusing me? Ay, tignan mo, tapos biniblame niya ako. Oh my God! That's why I'm asking you, are you vegan now? What? Are you vegan? Because this is all vegan. Eh, ako talaga, aminado ako. Meat eater ako. Mahilig ako sa meat. Especially sa pork. Pero tong asawa ko, ewan ko. Right, is that ready for the freezer? Lagay lang namin sa freezer. Ay, nako. Tignan mo. Ako, ganito lang ako. Tignan mo naman yung nangyari sa ano ko. Marami pa akong kalamansi doon. O nasisira na. Pero ito, ilalagay ko to, i-freeze ko siya. I-preserve ko siya. Itong asawa ko, pasensya na kayo, parang ginawa, kung di maglakad. Ito, ilalagay ko sa aming pantry. Meron kaming small fridge doon. Tapos ito, bahala na siya. Ito, akin to. Ganyan ang buhay namin dito sa UK. Yun lang talaga ang yun lang talaga ang pinag-usapan namin. Tapos pupunta ako sa bangko, i-check ko. Kasi nga, naka-receive ako ng sulat sa bank na kailangan gamitin ko yung card ko. Tapos kahapon parang maluloka kasi kailangan, kasi mag-ano na siya i-invalid na yung niya, yung date niya by March 26 ata. Kasi nga, 1 taon ko siyang hindi ginamit. May laman naman siya, pero hindi ko siya ginagamit. So, kailangan ko siyang gamitin
para malaman nila na active pa yung card ko kasi parang nakita nila sa system siguro nila na hindi na active. Hindi ko talaga siya ginagamit. Dahil may isa akong ginagamit, online lang. Online ko lang siya ginagamit. Tapos yun nga, may laman pa yun. So, ang nakalagay doon sa letters, kailangan bumili ako online or mag-withdraw ko. Nag-withdraw ko ng 10 para lang malaman nila na active. So, para i-renew nila yung bagong ATM card ko. Ganun lang yung ginawa ko. Yun lang ang gagawin namin ha. Tapos, ang sabi ko sa kanya, magbabayad lang ng, I think insurance yung binayaran ko kanina. Insurance. Tapos nagtaka ako, sabi ko ganyan, bakit kala ko uwi na kami pagkatapos nun. Bakit nagpark ka sa may Iceland? Sabi niya, papunta tayo dun. Huh? Ba't tayo pupunta dyan? Di ba sinabi ko, wala tayong gagastos niya yung sa food. Ayun, gumastos pa rin siya. Sabi niya, nandito na tayo eh. Tapos sabi niya, gusto niya lang daw bumili ng ano. Tapos, nung makita ko, nalingat, ito yung istorya namin na, wag lang akong malingat. Wag lang akong malingat. Kasi siya ang may hawak ng card eh. Wag lang akong malingat. Kung ano-ano na yung mga binibili niya. Habit nga. Kasi nga sabi ko, hindi naman natin pagkatapos niyan, uubusin namin lahat bago mag-expired. Alam mo yun? Uubusin namin. So, di ang tendency niya, tataba kami kasi kain kami ng kain. Buti nga ako ngayon na nakokontrol ko na yung kain ko eh. Ang kain ko, nag-start, hindi ako nag-almusal. Ang lunch ko ay start ng 1 o'clock to 2 o'clock. Tapos, yan yung lunch ko. Kasama na yung breakfast. Tapos, kakain uli ako ng mga 6 or 5. Pagkatapos ng kinabukasan na uli ako kakain. Tapos minsan, pag napadami yung kain, minsan pag hindi pa ako nagugutom, kakain ako ng 5, 4, tapos kinabukasan na uli. Para huwag na nga lang akong tumaba. Kasi, tumaba ako, umabot ako ng 72 kilos. So, pag hindi ko pinigilan yung sarili ko, tataba ako. Pero pag ganyan yung kasama mo sa bahay, wala. Talagang taga-ubos ka. Yun ang yung nangyayari. Ayan, nakadaldala naman ako. Kasi nga kanina, nag-init yung ulo ko. Sabi ko, bakit? Tas, yung pauwi na kami, lumiko na naman ng Lidl. Galing na kami ng Iceland, tapos pag uwi namin, lumiko na naman ng Lidl. Bakit? May bibili na ako, wala tayong cheese. Okay, fine, wala tayong cheese. Dahil doon kami bumibili ng cheese. Pero nung naghahanap ako ng cheese, sabi ko, sandali lang, kumuha na ako ng cheese, binigay ko na sa kanya. Kasi siya nga may hawak ng card. Kumuha lang ako ng, kumuha ko lang mga to. Ito. Tapos yung papaya ko, nabili ko na. Nakita ko may mga, may mga crackers na. Kaya sabi ko, wala nang magagawa talaga. Ito na to. Hindi mo na yung mapipigilan. So, napadaldal na naman ako. Nasabi ko lang, gusto ko lang dumaldal at syempre gusto ko magkaroon ng content. So, kung nagustuhan niyo itong video ko na to na walang kakwenta-kwenta, na sinabi ko sa inyo kung anong nangyari ngayong umaga, na sana pupunta lang kami mag-check lang ako ng bangko, at saka magbabayad lang ako ng insurance, napunta kami sa 2 grocery, at nakapamili yung asawa ko, na lagi naming sinasabi, kagabi pa namin yung sinasabi, bago kami natulog, wala tayong bibilin today. Pero ang nangyari, may nabili na naman. So, paano pa yan? Kung nagustuhan niyo tong video na to, siguro naman napatawa ko kayo. At, paki-subscribe na lang ako. Sige na, subscribe nyo na ako para madagdagan naman yung 1K ko. Tapos, itig nyo na rin yung notification bell dahil nag-promise ako ngayong 2026 na magiging active ulit ako sa YouTube. So, paano ba yan? Bye! Hanggang sa muli!